Welcome to K-Catalog. Level 2 Unit 14 ng workbook. Page 90 po yan. So, start tayo with grammar. Review tayo, no? So, verb plus odo deda. So, again, tatlo po yan. Odo deda, ado deda, and hedo deda. Tapos, yung rule po natin is same kapag tayo ay mag-a-apply ng present form of the verb or adjective. So, kapag a or o, okay, ang final vowel is a or o, then we add ado. And then, kapag hindi naman siya a or o, yung kanyang final vowel, we add odo. Tapos, kapag nag-end naman sa hada yung iyong verb, then we add hedo. Tapos, may duweda lang sa dulo. Okay, so para mabilis, again, number na lang, no? Pag ado yung i-add, number 1. Pag odo, number 2. And then, lagyan natin ng number 3 for hada. Yan. So, tingnan natin. Ipta, so final vowel E, that's why odo yung lalagyan natin. I, bodo, deda. Oda, final vowel is O, so ado yung i-add. Wado, deda. Mokta, mogodo, deda. Sada, sado, deda. Gada, gado, deda. Juda, jodo, deda. Mannada, mannado, deda. Gidarida, gidario, do, deda. Boda, boado, deda. Then, 신청하다, dito sa last part, 신청하다, 취소하다, 연장하다, 변경하다, 연락하다, 문의하다. Lahat po yan, no? Nag-end sila sa hada. Kaya, lahat sila is 해도 되다. So, 신청해도 되다, 취소해도 되다, 연장해도 되다, 변경해도 되다, 연락해도 되다, 문의해도 되다. Dito tayo sa mga irregular verb. Gotta, final vowel, digot, mapapalitan muna ng real. So, magiging korodo, deda. Okay, so number 2, no? Dahil yung end or final vowel is yung o, hindi siya a or u. Next, dutta, same case. So, si digot, mapapalitan ng real, magiging dul, and then you add odo, deda. Turodo, deda. Next, sa dopta na part, so ito po ay to help. Again, no, ito po ay verb, action word. Baka kasi malito yung iba, ang maisip nila is yung dopta, adjective, which means mainit. So ito po, iba po yung spelling niya. Again, verb po siya, to help. So dito, iba na naman po ang case niyan. Magiging dowa, do, deda. So paano yung nangyari? Yung biyup nawala. Okay, na-drop po yung biyup. Tapos, nagkaroon ng wa. So, dowa dudeo. Okay, pag nagtanong ka, dowa dudeo, pwede ba akong tumulong? So, dito, tandaan nyo na lang po, don't make things complicated na bakit ano nangyari, paano naging ganun. Ayan, kasi mas malilito kayo. Kasi nga, for the irregular verb or adjective, sobrang daming rule. So, tandaan nyo na lang, di ba kapag hihingi ka ng tulong, dowa juseyo, o to, paano yung sinasabi? Dowa, tapos juda, dowa juseyo, tulungan nyo ako. So, kapag mag-a-ask ka naman kung pwedeng tumulong, dowa do deo, ayan, dowa do deda. Okay, so yan po yung ating ado, odo, hedo, deda na grammar. Again, ang gamit po ng grammar na to is when you are asking permission. Okay, so kapag may gusto kang i-ask if pwede bang gawin yung bagay na yon. Okay, yung action na yon. Let's try to apply yung ating ado, odo, hedo, deda na grammar. So, sulat ko ulit, no, para hindi tayo malito. For verb, ayan, so we have ado, odo, and hedo. And then, deda. So, kailan ulit? Kapag hindi, kapag a or o yung final vowel, then ado, deda. Kapag hindi siya a or o, then odo, deda. And then, kapag nag-end sa hada, hedo, deda. Okay, so example. Sabi, no, gurimul bugu. So, tingnan daw yung image natin. Again, nandyan yung mga image na yan for a reason, hindi lang dahil nilagay. So, magiging hint po kasi yan. So, kachi dewarel wansong haseyo, complete yung conversation. So, sabi ni Ga,
iot ibobado deyo. So, yun yung sagot, no? Ibobado deyo. Bakit? Ano ba yung ginagawa niya sa picture? Yan, namimili siya ng namimili siya ng damit. Kaya ang question niya is, nag-ask siya ng permission. Pwede ko po bang isuot or itry yung damit na to? Ano yung sagot ng kausap niya? Ne, ibobuseyo. Sige po, try niyo pong i-fit. Size ga otoke deseyo. Tapos tinanong niya, ano pong size niyo? Para pipilian siya ng tamang size for him. So, number 1. So, blank yung sa ating question. Tingnan muna natin yung sagot ng kausap para mas madali. Ne, dusho buseyo. Ano sabi? Oh, sige po. Dusho buseyo. From the word dushida, naka-honorific form. Dahil ang setting is sonnim, no? So, yung panmewon at saka sonnim. So, it's between seller and client or customer. So, dapat naka-honorific or formal polite yung pagsasabi nila. So, sabi niya, dushida, to eat or to drink yan, no? O, sige po, try nyo pong kainin. Ano ba yung ginagawa? Malabo lang po yung picture natin, pero nagtitinda po siya ng pagkain. So, sabi niya, sige po, try nyo pong kainin. Ibones hero nawa nande, jumashisoyo. Sabi niya, this time, bago daw yung product na lumabas and sobrang sarap. Okay, so dahil dyan, sabi niya, dusho buseyo, ano kaya yung inask na permission ng customer? So, dahil about sa food, ang pasok na verb is yung mokta. So, si mokta magiging mogodo deyo. Igot mogodo deyo. Pwede ko po bang tikman to? O sige po, try niyo pong tikman. Ito po ay bagong labas and sobrang sarap. Yan. So, number 2. Yogi chamkan blank. Tapos, tingnan natin yung picture. So, mga beds. So, mag-asawa sila and nag-check sila ng bed. Anong sabi nung kausap? Mulonijo. Mulon means of course. Ayan. Ay, syempre naman po. Ayan. So, nag-ask sila ng permission. Ang sagot sa kanila, ay, syempre naman po. Aju pyonhashil komnida. So, pyonhada from the word pyonhada, no? Convenient. Okay? So, ibig sabihin, or pwede, comfortable pala. So, comfortable. Sa case na to, comfortable ang ibig sabihin niyan. Kasi, about sa bed, no? Sabi niya, sobrang komportable po niyan. So, dahil dyan, malamang kapag chimde or bed, pwedeng anta, pwedeng upo. Try po bang umupo? Ayan. Or pwede ding nupta. Try na humiga. Ayan. So, kahit alin dyan sa dalawa, pwede nyo gamitin. So, pwedeng anjado deyo. Or, kung gusto naman na humiga, nuwodo deyo. Pero dito, si nupta magiging nu, mawawala yung biyup, and then, wodo deyo. Ayan. Okay? Nuwodo deyo, pwede po bang humiga? Or, anjado deyo, pwede po bang umupo? Okay, number 3. Nasa, siya, no? Sa store siya ng mga sapatos. Sapatos po yan. Anong sabi niya? Ige yepunde hanbon blank. Anong sagot ng kausap? Ne, miyot size-ro duril kayo? Sabi niya, ay opo, anong size po ang ibigay ko sa inyo? So, nagtatanong siya ng size nung sapatos yung store na pinasukan, no? So, kapag sapatos, ano ba yung word natin kapag magsusuot ng sapatos? Hindi naman siya ipta. Diba? Ito po ay shinta. Kapag footwear, no? So, yung shinta magiging shinodo deyo. Yan, shinodo deyo. Okay? Or, kung gusto mong lagyan ng boda, try to. Okay? Pwede ko bang try isukat ito? So, pwedeng shinoboda. Ayan. So, kapag ganyan, pwedeng shinobado deyo. Okay? So, ayan. I hope nasundan po ninyo. And then, number 4. Chang-i chang nangkam 옆집에 blank. So, 옆집 sa tabing bahay. Ibig sabihin, kapitbahay. Ne, 우리 아이가 다 컸으니까 옆집 아이에게 주세요. Anong sabi niya? Oh, sige. Yung ating anak kasi or bata, yung baby daw nila, no? Kumbaga, is da 컸으니까. So, ibig sabihin, lumaki na. Okay? Malaki na yung ating bata. Kaya, dun daw sa katabing bahay na bata, pwede nang ibigay. Okay, so sinasabi niya is tiyang nangkam mga laruan. So malamang ang question niya is kung pwede kahit tingnan natin yung sagot nung kausap, ang sabi, juseyo.
So, from the word 주다. So, ibig sabihin, bigay mo na. So, tinatanong niya kung pwede nang ibigay. So, 주어도 돼요? Yan. Pwede ko na bang ibigay itong mga laruan dun sa kapitbahay? Anong sagot? O sige, kasi malaki na yung anak natin or yung bata natin. Kaya pwede mo nang ibigay dun sa mga bata sa tabing bahay or sa kapitbahay. Okay, so yan po yung ado, odo, hedo, dedo. Again, asking for permission to do that specific action. Kung sa verb plus 으려면 or 려면. Again, ano po ang gamit ng grammar na to? If you want to express yung bagay na intention mong gawin. Okay? If you intend to do a specific action. Okay? So, for example, intention mong kainin yung cake. So, 먹으려면. And then, kailangan yung kasunod sa statement mo is yung condition. Okay? Kung paano magaganap yung pagkain ng cake na yon. Or another good example is, gusto mong mag-apply for citizenship. Okay? So, pwede mong sabihin, 국적지 득하려면. Or if your intention is to acquire a nationality or a citizenship, and then yung kasunod na statement is kung ano yung mga dapat na gawin. Okay? So, if hindi nyo matandaan, balikan nyo lang yung ating lecture about dito sa grammar na to. Okay? So, dito tayo sa table. 먹다, 읽다, 배우다, 연장하다, tsaka 듣다. Yung mga irregular mamaya na. So, yung ating rule, kapag may 받침, 으려면. Kapag walang 받침, 려면. So, 으려면 number 1, 려면 number 2. 먹다, 읽다. So, pareho sila may 받침, kaya 으려면. So, 먹으려면, 읽으려면. 배우다. So, 연장하다. Pareho sila, walang 받침. So, 려면. 배우려면 and 연장하려면. Next, 가다, 가려면. 찾다, may 받침, 찾으려면. Okay. And then, 입다, may 받침, 입으려면. So, dito tayo sa mga irregular. 듣다, so again, magiging real yung digot. So, magiging 들으려면. Ano yung inad natin? Yung 으려면. Since may real 받침 siya, no? And then, 놀다, 만들다. Take note, no? After i-drop yung da, pareho sila ng case. Nag-end sila originally sa real 받침. So, kapag ganyan, ang mangyayari is nor, tapos idadagdag na lang po si 려면. Okay? So, pag 만들다, same siya. Original real 받침 na siya. Magiging 만들, and then 려면. Okay? So, wala pong 넣으려면, wala din pong 만들으려면. 넣으려면, 만들려면. Okay? Now, let's apply yung 동사 plus 으려면, 려면. Again, intend to, no? So, kapag may 받침, 으려면. Kapag walang 받침, 려면. So, dito, 여행 가다, ibig sabihin go on a trip, pumasyal. 버리다, to throw, itapon. 어린이집에 보내다, so to send to daycare center, yung 어린이집 po, no? So, internet shopping을 하다, to shop online. 환전하다, to exchange money. So, dito, number 1, 이번 휴가 때 제주도에 가보고 싶어요. So, itong bakasyon, okay? Gusto kong magpunta sa Jeju Island. Anong sabi ng kausap niya? 여름에 제주도에 blank, 비행기표부터 예약하세요. So, nag-suggest siya, no? So, 비행기표부터. So, mag-start daw siya sa reserve ng 비행기표. So, plane ticket. Okay? Yun daw muna yung kanyang gawin if intention niya na magpunta sa Jeju ng summer. So, asan yun? 여행 가다. Okay? So, si 여행 가다 magiging 여행 가려면. Next, number 2. 인터넷에서 물건을 주문하려고 해요. 사bi niya, I'm planning to order something online. Okay, anong sagot ng kausap? Blank, site에 들어가서 먼저 회원 가입을 하세요. So, nagsasuggest ulit siya, no? So, 먼저, first, 회원 가입. Ito po is yung paggawa ng account. Okay? So, punta daw muna siya sa site and gawa siya ng account kung gusto niyang mag-online shopping. So, yung internet shopping을 하다. magiging internet shopping을
하려면. If you intend to do shopping online, first, you have to go to their site and make an account. Number 3, 고향 돈을 한국 돈으로 좀 바꾸려고 하는데요. 뭐가 필요하죠? Sabi niya, yung pera po namin. So, kung ano man yung dala mong pera, kung peso yan, so peso yung sinasabi mo dyan. Ay, gusto ko pong papalitan to Korean won, 한국 돈. So, 뭐가 필요하죠? Ano pong mga kailangan? 사got ng kausap, blank 여권이나 외국인 등록증을 가지고 가야 돼요. So, anong sabi ng kausap niya? Kailangan daw pag pupunta doon ay dala-dala, kajida. So, you must have your passport or ARC or yung ID mo. Okay? So, yung sagot is 환전 하다 since papalit ng pera, no? So, 환전 하려면. If you intend to exchange your money, then when you go there, you must have your ID or passport with you. Number 4, 우리 집 침대가 오래돼서 새 것을 사려고 하는데요. Sabi niya, balak daw niyang bumili ng bago, 새것 na bed. Okay? Kasi daw yung bed daw nila sa bahay ay luma na, 오래돼서. So anong sabi ng kausap? 가구를 blank 쓰레기 배출 스티커를 사서 붙이세요. So may suggestion ulit, no? Sa Korea kasi, dito sa Korea, kapag ikaw ay magtatapon ng furniture or appliances, so hindi siya basta-bastang itinatapon. You have to buy the sticker. Okay, so ano yun, iba-iba pa yung tawag dito, iba-iba yung price nun. Depende sa laki or sa type ng itatapon mo na furniture or appliances. Yun. So, bibilin mo daw yung sticker na yon and idikit mo siya dun sa bagay na itatapon mo. Okay, so since about sa pagtatapon, ito po yung sagot sa number 4, 버리다. So, yung 버리다 magiging 버리려면. Okay, if you intend to throw your furniture, so you have to buy the sticker and stick it on, put it on dun sa 가구 or furniture na yon. Number 5, 우리 아이가 어린이집에 갈 나이가 되었어요. So, anong ibig sabihin nun? Our kid, yung kanila daw bata, no? Ay, yung nai means age. So, kumbaga, pasok na yung age niya para maipadala siya or dalhin siya sa daycare center. So, ano sabi ng kausap? 아이를 blank 먼저 어린이집 대기 명단에 이름을 올려야 돼요. So, anong sabi? Kailangan daw niya munang ipa-register, kumbaga, yung 이름을 올려야 돼요, ibig sabihin yan is, punta siya dun sa 어린이집 대기 명단, dun kung saan pwede mong i-register yung pangalan ng iyong anak para siya ay mapunta sa waiting list. Okay, kasi syempre, hindi lang naman yung anak mo yung papasok. So, you have to be on the waiting list first. Okay, so yung natitira is 어린이집 보내다. So, 어린이집에 보내려면. Ayan. Okay? So, yan po yung ating 으려면, 려면 na grammar. Again, intend to do a specific action. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos. And again, thanks for watching.